Pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. Ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. Gabinete umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang tumawag at nanakot umano sa ilang senador sa Cayetano Black na lumipat ng grupo kapalit ng pagbasura ng mga kaso. Patunay dito ang pagtalon sa kabilang grupo ni Senator Cheese Escudero. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Ayon nga sa Solid Block 12, ito yung bagong mayorya dito sa Senado. No? Nasa 2 hanggang 3 pa raw na mga senador sa Cayetano Block yung nililigawan para lumipat sa kanilang grupo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi na raw siya magtataka dahil nangingialam umano dito ang Malacanang. Katulad na lamang sa nangyari kay Senator Cheese Escudero. I'm praying for him. I know his circumstance. Ang Senado. Yan ang munting mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang kaibigan at kapwa-senador na si Cheese Escudero. Kasunod yan ang pagtalon ni Escudero sa grupo ni Senator Tito Soto III ditong Miyerkules. Sinabi ni Cayetano alam niya ang dahilan kung bakit napilitan ng mambabatas na bumaligtad dahil umano sa pressure ng Administrasyong Marcos. I'm just human, but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. Si Escudero, isa sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niya sa flood control scandal. Posibleng malabo na itong mangyari umano matapos kumala sa Cayetano Block. Ani Cayetano, si Senator Jinggoy Estrada nga raw ay matagal nang tinawagan at tinatakot laban sa kanyang mga kaso. Ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Samantala patuloy pa rin ang girian sa usapin ng liderato sa Senado. Muling iginiit ni Cayetano na base sa konstitusyon at Senate rules, maaari lamang makapagdeklara ng quorum sa Senado kung may 13 o higit pang senador. Hindi rin dapat maaring ideklara ang lahat ng seats na bakante kung nasa 12 lamang. Wala ring nakasad-an niya sa batas na maaring mangialam ang hekutibo sa lehislatura. Ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, you read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pinuna rin ni Cayetano ang pahayag ng Solid Block 12 na nais na nilang magtrabaho, ngunit tila mas inuna pa umano ang paghahati ng mga chairmanship. Nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. Pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa, hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power.
Kung si Senator Pia Cayetano naman ang tatanungin ay bukas siya sakaling magpatupad kung magsagawa ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. May patutsada lamang siya sa lamang ang senadora sa Solid Block 12. Pag hindi kami nagkasundo, all of us can decide, we can have a vote to change the Senate President. That's all it takes. It's very simple. You just need 13 people to change the Senate President because the majority of the senators do not like the Senate President anymore. But you cannot decide, 3 kami, 5 kami, 12 kami, ayaw na namin, we will conduct our own session. Hindi pwede yun. Sila nga, habang nila, lagi nila tinuturo yung rules, tapos hindi nila sinusundan. Kyle, handa raw makipag-usap itong si Senator Wing Gatchaliano na siya ring itinalaga bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President ng bagong mayorya sa kay Senator Alan Peter Cayetano na siya ring Senate President at siya ring nangunguna sa Cayetano Block. Handa raw siya makipag-usap, Kyle, para maresolba yung girian ng dalawang grupo. Balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat, Sheena Torno, sa detalye ng inyong balita live mula dyan sa Senado. Ayon sa legal expert at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, walang quorum ang dating minorya para magpalit ng liderato sa Senado. Si Daniela Paulita sa balita. Walang legal na epekto ang umunoy pagpapalit ng liderato sa Senado ng dating minority bloc ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Git ni Roque, walang sapat na bilang ang solid bloc na 11 kahit pakasama si Senator Cheese Escudero para makabuo ng quorum at magdesisyon na magpalit ng liderato sa Senado. Ayon pa sa kanya, nananatiling lehitimong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin ang umiiral na chairmanship ng mga senador. Ang quorum po ay base pa rin sa 24 mga senador dahil 24 naman po talaga meron tayong mga senador. No? Kaya nagtatago, kaya nakakulong. Ang numero po ng Senado ay 24 at ang lengguwahe ng saligang batas, ang quorum ay mayorya ng lahat ng mga senador. At yan po ay simple mathematics. 12 plus 1 equals 13. Matatanda ang idineklara ng minorya na may quorum sa Senado matapos dumalo sa sesyon si Senator Cheese Escudero na lumipat sa kanilang hanay. Dahil dito umabot sa 12 ang bilang ng mga senador na nasa plenaryo. Ginamit ng minorya ang Avellino versus Cuenco ruling kung saan hindi isinama sa bilang si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng mga kasong plunder at graft. Gayon din si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi dumadalo sa mga sesyon dahil sa banta ng pag-aresto kaugnay ng warrant na inilabas ng International Criminal Court. Binatikos din ni Roque ang umano'y maling paggamit ng bagong mayorya sa kasong Avellino versus Cuenca bilang batayan ng kanilang posisyon sa quorum. Ibang nangyari dun sa Avellino versus Cuenca. Nagsimula sila, meron silang quorum. At matapos mag-walk out, siyempre ang prinsipyo na sinabi sa Avellino versus Cuenca ay kapag merong quorum sa simula, ay miski sila ay mag-walk out, magkakaroon pa rin ng quorum. No? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon. Naniniwala si Roque na ang tunay na layunin ng bagong mayorya ay pigilan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa umunoy flood control anomaly. Gayunman, naituloy pa rin ang pagdinig ng komite ngayong araw kasama ang 18 ex-Marines sa kabila ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo na ipagpapaliban ito sa June 8. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, Azamanaay News.